Okay, so magandang umaga, grade 10 students. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang topic na mga uri ng karapatang pantao. So, meron tayong tatlong uri ng karapatang pantao. Ito ay ang natural rights, constitutional rights, and statutory rights. So, pag sinabing natural rights, sabihin, ito yung mga karapatang pantao na taglay ng bawat tao kahit hindi ito ay pagkaloob ng Estado. Ibig sabihin, pagkapanganak mo pa lamang, na ipagkaloob na ito sa iyo. Hindi mo kinakailangan ng batas, hindi kinakailangan ng gobyerno, hindi kinakailangan ng pamahalaan para sabihin na meron ka ng karapatan na ito. Kumbaga, dinedeklara ng lahat ng tao na simula nung nagkaroon ka ng hilinga, simula nung nagkaroon ka ng buhay, ito ay bahagi na ng iyong pagkatao bilang isang tao. Okay, so ano-ano yung mga tinuturing na natural rights? So meron tayong tatlo. Una, itatawag natin karapatang mabuhay. Lahat tayo ay mayroong karapatang mabuhay. Hindi tayo basta-basta dapat hadlangan na mamuhay ng maayos. Hindi tayo basta pwedeng ah, kitilin ng buhay. Hindi tayo basta-basta pwedeng pigilang mabuhay ng mga tao. Dahil ito yung karapatan natin simula nang tayo ay magkaroon ng hininga. Okay? Simula nang tayo ay naipanganak. Pangalawa, sa natural rights, itatawag natin karapatang maging malaya. As a matter of fact, yung karapatang maging malaya, ah, isa ito sa mga modernong karapatan na dinala ng tinatawag nating Universal Declaration of Human Rights. Kasi sa totoo lang, bago matapos yung gera, alam naman nating lahat na meron tayong mga tinatawag na mga kolonya. Okay? So meron tayong mga colonies, meron tayong mga tinatawag na mga naging kasaysayan ng slavery. Okay? And kung ititrace natin ang ating pong kasaysayan, world history, marami sa mga naging kolonya, okay, yung mga nasakop na bansa, ay wala silang kalayaan. Ibig sabihin, pagkapanganak nila, hindi sila malaya. Although sila ay buhay, meron silang karapatang mabuhay, pero yung pagiging tao nila ay hindi nagiging ganap dahil ilan sa kanila ay kinoconsider as property. Yun nga yung pinag-usapan natin doon sa atin pong nakaraang talakayan ng historical evolution ng karapatang pantao. Halimbawa na lamang yung naranasan na pang-api ng maraming mga itim. Okay? Yung kanilang karanasan na maging isang alipin. So, regardless kahit sila ay naipanganak, nagkaroon sila ng hininga, hindi sila totally itinuturing na malaya. Okay? Marami sa kanila ay considered as property lamang. Halimbawa na lamang sa Amerika, ano, kapag ikaw ay ipinanganak na itim, batay sa kanilang lumang konstitusyon, okay? So dati, meron silang specific provision sa kanilang konstitusyon na kapag ikaw ay itim, ikaw ay itinuturing lamang na property. Hindi ka totally tao. Ikaw ay two-thirds sa tao lamang. Ibig sabihin, property ka lamang ng mga puti. Pero dahil nga nagkaroon na ng pagmunlad, nagkaroon tayo ng mga pulisiya pagdating sa karapatang pantao na bago ang konstitusyon ng Amerika, nagkaroon tayo ng tinatawag na Universal Declaration of Human Rights. That is why, nung binanggit na ang mga karapatan na nakasama dito sa atin pong Universal Declaration of Rights, considered as natural rights na ang karapatang maging malaya. Okay, so isa pa sa mga tinuturing na natural rights, yung tinatawag natin karapatang magkaroon ng ari-arian. Pero kailangan nating intindihin ng maigi kung ano bang ibig sabihin ng karapatang magkaroon ng ari-arian. Kasi ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, karapatan ko na magkaroon ng iPhone dahil mataas ang grades ko? Yun ba yun? Hindi. Ang tinutukoy dito na karapatang magkaroon ng ari-arian ay may mas malalim na konsepto. Sa totoo lang, sa Universal Declaration of Human Rights, hindi nila ginamit yung word na property. Sa Constitution kasi natin, ang ginamit natin na word ay property, ari-arian. Pero sa Universal Declaration of Human Rights, ang ginamit natin na termino ay security of a person. Life, liberty, and security of a person. Buhay, kalayaan, at yung seguridad ng buhay ng isang tao. Halimbawa rin sa US Bill of Rights, ang ginamit nila na termino doon ay hindi property. Okay, sa Bill of Rights ng United States Constitution, ang ginamit nila na word ay life, liberty, and the pursuit of happiness. Sa madaling sabi, ang tinutukoy dito na property ay hindi yung property na luho.
Ito yung mga property na magpe-preserve ng buhay ng isang tao. Sa madaling sabi, ito yung mga basic necessities natin bilang isang tao. Okay? So, hindi ito yung luho na gadgets, laptop, or whatnot. Ito yung mga karapatan natin, mga ari-arian natin na mismo magbibigay ng preservation, okay, ng maayos na kalalagayan sa atin bilang isang tao. Okay, so limbawa na lamang yung karapatan natin na magkaroon ng maayos na tahanan. Yan, maayos na matitirhan ng isang tao upang mapanatili natin yung ating human dignity, yung ating human rights, okay, yung kahalagahan nating mabuhay bilang isang tao. Okay, so yun ang atin pong natural rights. Unahin natin, balikan natin, karapatang mabuhay, magkaroon ng maayos na pamumuhay sa loob ng atin pong komunidad, sa atin pong lipunan. Karapatan natin na magkaroon tayo ng kalayaan, paano tayo magiging isang maayos na tao, paano tayo magkakaroon ng maayos na buhay kung halimbawa na hindi tayo malaya. Okay? And lastly, para ma-sustain yung dalawang yun, kinakailangan natin ng maayos na ari-arian, maayos sa damit, maayos sa tirahan, maayos na mga bagay na magpe-preserve ng ating buhay bilang isang tao. Susunod natin na pag-uusapan yung tinatawag na constitutional rights. Constitution, ibig sabihin, batas, saligang batas. Ibig sabihin, ito yung batas ng mga batas. So, itong mga karapatan na to ay nakasulat sa ating constitution. At ang constitution natin dito sa Pilipinas ay yung ating 1987 Constitution. Okay? So, yung saligang batas na meron tayo ay ang 1987 Constitution. Pag sinabi nating saligang batas, ito yung pinakamataas na batas or ito yung batas ng mga batas. Ito yung pinakabatayan ng batas na meron tayo sa atin pong bansa. Okay? So, meron tayong apat na halimbawa ng constitutional right. Karapatang politikal, karapatang sibil, karapatang socio-economic, at karapatan ng mga kasado. So, unahin natin yung karapatang politikal. So, pag sinabi natin karapatang politikal, ito yung mga um, karapatan na nagbibigay sa atin ng pagkakataon para makilahok tayo sa atin pong lipunan, tuwiran man o hindi. Sabihin, ito yung pagkakataon, ito yung kapangyarihan ng mga mamamayan upang tayo ay magkaroon ng um, pagkakataon na maging bahagi ng pagpapatakbo ng ating lipunan. Halimbawa, no, kasama dyan yung karapatang bumoto, and karapatan na maging isang kandidato sa isang halalan or sa isang eleksyon. Karapatan natin din na magkaroon ng pagkakataon na magprotesta kung halimbawa na tayo ay may mga hinaing sa atin pong pamahalaan. Pero syempre, kapag nagpo-protesta, hindi ibig sabihin yung rebellion, iba yun, no? Pag sinabi nating protesta dito, ibig sabihin yung peaceful assembly. Okay, right to peaceful assembly. Ibig sabihin yung magsasama-sama tayo bilang isang grupo ng mga tao at papayag natin ng mapayapa at sa maayos na pakikipag-usap ng ating pong mga hinaing sa ating government dahil tayo isang demokrasyang bansa. So ang isang demokrasyang bansa, hinahayaan ng pamahalaan na mapakinggan ang kanila pong mga hinaing sa inyong karapatang politikal. Karapatang sibil, ito yung mga karapatan na titiyak sa mga pribadong individual na maging kasiyasiya ang kanilang pamumuhay sa paraang nais ng hindi lumalabag sa batas. Ibig sabihin, ito yung nagbibigay ng um, ah, pagkakataon sa mga tao na maging ganap yung kanilang pamumuhay sa isang lipunan. Halimbawa, no, yung karapatan nila na pumili ng isang paniniwala, yung karapatan na pumili ng isang reliyon na ipapractice nila. At yung karapatan din nila na i-practice ng mapayapa at walang nagte-threaten sa isang komunidad. Okay? Part din tinatawag natin na civil rights. Isa pa sa mga civil rights, yung karapatan mo na kapag ikaw maglalakad ka sa isang daanan, alam mo na ikaw ay secured, safe ka, at walang basta-basta dadakip or babaril sa'yo dahil alam mo na ikaw ay merong karapatan na mabuhay ng mapayapa at maayos, which during the time of the black people, na yung pinag-usapan nga natin nung nakaraan, kung naalala ninyo si Emmett Till ay isang 14 anyos na bata, isang itim, a black kid, around 1950s or 1960s yata ito kung di ako nagkakamali. Si Emmett Till ay naakusahan sa isang maling kaso, no? Kung saan ang nangyari sa kanya dahil meron lang siyang nakasalubong na puting
babae, nagkatinginan sila at pinagtripan siya ng asawa ng puting babae. Nangyari, kinorture si Emmett Till at siya ay pinatay. Okay, so yun yung isang halimbawa ng kawalan ng karapatang sibil. Yung karapatang sibil kasi magbibigay sa atin ng kakayahan, ng kapangyarihan upang tayo ay mamuhay ng maayos at walang nagte-threaten sa atin. Ang susunod ng constitutional rights ay yung tinatawag natin karapatang socio-economic. Ibig sabihin, ito yung mga karapatan na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magkaroon ng katiwasayan sa buhay. So, ano yung halimbawa niyan? Karapatan sa edukasyon. Yan, yung pagkakaroon natin ng pribilehiyo na pumasok sa isang pampublikong paaralan kung saan binibiyayaan tayo na matuto ng maayos na walang bayad, di ba? So ito ay isang halimbawa ng karapatan na kinakailangan natin i-enjoy ay yung karapatan natin na magkaroon ng maayos na trabaho, karapatan natin na magkaroon ng maayos na negosyo. Kung halimbawa magne-negosyo ko, diba? So yun yung mga halimbawa ng mga karapatan na nagbibigay sa atin ng katiwasayan sa pamumuhay upang tayo ay lumago bilang isang individual. Yung isa pa yung natawag natin na karapatan ng akusado. So ito yung nagbibigay ng proteksyon sa isang individual kung halimbawa man na siya ay inaakusahan na kung anumang krimen ito sa ating bansa. Sana yung halimbawa ng karapatan ng akusado, yung tinatawag natin na Miranda rights. Okay, so ibig sabihin nun, ito yung mga karapatan na meron kang karapatan na manahimik kung halimbawa na ikaw ay naakusahan ng isang individual, okay? Naakusahan ka sa isang krimen. Hindi mo kinakailangan na magsalita. Meron kang karapatan na manahimik. Meron kang karapatan na kumuha ng isang abogado na siyang magtatanggol sa iyo at dapat tong abogado na yon ay ikaw ang pumili. At kung halimbawa man wala kang kakayahan na kumuha ng isang abogado, ikaw ay bibigyan ng ating pamahalaan. Doon pumapasok yung trabaho na tinatawag natin na Public Attorney's Office. Okay, so yun yung halimbawa ng mga karapatan ng Estado. So, papasok naman tayo sa pinakahuling uri ng karapatan natin, which is yun yung tatawag natin na statutory rights. Pag sinabi natin statutory rights, ito yung mga karapatan na nakapaloob sa isang batas. Ibig sabihin, pag nakapaloob sa isang batas, hindi katulad ng natural rights na ang natural rights hindi na kinakailangan ng batas at hindi rin siya katulad ng constitutional rights wherein kinakailangan pa hindi na kinakailangan na sabihin na hindi ito mawawala dahil ang konstitusyon ang mismo magsasabi na kinakailangan lahat ng tao, lahat ng mamamayan ay kinakailangan magkaroon ng karapatan under the constitutional rights. Pag sinabi natin statutory rights, ito ay karapatan na binuo ng mga mambabatas. Ibig sabihin, nakapaloob ito sa isang batas. Halimbawa, na yung karapatang makatanggap ng minimum wage. You have to remember that under the constitutional rights, ang karapatan lamang na meron tayong karapatang socio-economic. Ibig sabihin, ang karapatan natin na magkaroon ng maayos sa trabaho. Okay? Magkaroon ng maayos sa trabaho. Pero hindi naman naka-specify sa constitutional rights natin sa karapatang socio-economic kung magkano yung sweldo para magkaroon ka ng maayos na pamumuhay. So sa statutory rights, kung halimbawa man na magkaroon ka na ng trabaho, dito pumapasok yung tinatawag ng karapatang makatanggap ng minimum wage. Meron tayong mga batas kung saan naka-indicate, naka-specify doon mismo kung magkano ang minimum wage. Pag sinabi natin minimum wage, ito yung sweldo na kinakailangan ng isang individual, ng isang tao para siya ay mamuhay ng maayos batay sa trabaho na uh, na kanyang ginagawa. Okay? So yun yung statutory rights. Tanong, pwede bang mabago yung karapatan na yun? Pwede siyang mabago. Para na sa ganoon ay lalo pang mapaigting at magkaroon ng kaayusan ang pamumuhay ng isang tao. Halimbawa, yung karapatang makatanggap ng minimum wage, hindi siya pwedeng stable lang. Kailangan nating iayon yung minimum wage na yun sa kung magkaano ba yung nararapat na sweldo para umunlad ang isang tao. Okay, so yun yung halimbawa ng statutory rights. So, balikan lang natin ulit. Again, ang uri ng karapatan na meron tayo ay tatlo: major, natural rights, constitutional rights, and statutory rights. Sinabi natin natural rights, ito yung mga karapatan na hindi na kinakailangan ng batas, hindi, hindi na kinakailangan sabihin at hingin ito sa pamahalaan dahil kusa itong matatamo ng isang tao the moment na siya ay maipanganak. Ano yung tatlong yun? Again, karapatang mabuhay, maging malaya, at magkaroon ng ari-arian na magsusustain doon sa dalawang yun, mabuhay at malaya. Susunod natin ay yung tinatawag natin na constitutional rights. Merong apat ang constitutional rights: political,
civil, socio-economic at akusado. Political, ito yung ginagamit natin na karapatan para tayo ay magkaroon ng pagkakataon na makibahagi sa pamamalakad ng ating gobyerno, ng ating pamayanan. Civil, ito yung karapatan na nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo ay namumuhay ng mapayapa sa lugar o lipunan na ating ginagalawan. Socio-economic, ito yung nagbibigay sa atin ng pagkakataon na iangat ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-aaral, ng edukasyon, ng trabaho. Karapatan ng akusado, ito yung nagpoprotekta sa atin kung sakali man na tayo ay aakusahan ng isang krimen. At pinakauli, yung tinatawag na statutory rights. Ito ay karapatan ang dulot ng mga batas na binuo sa atin para lalo pa tayo magkaroon ng maayos sa pamumuhay sa pamamagitan ng isang batas. Sa iyan lamang, tayo ay muling magkita-kita ulit sa susunod nating talakayan. Maraming salamat.